Ayan na nga, ready na ba kayo mga kaibigan na makita yung bagong bili natin na kotse na made in Japan? Okay na? Ready na? Let's go! In 3, 2, 1. Tada! Mano-mano na yung sound effects natin. Ito ay Daihatsu Midget 2. So kung napapanood nyo sa Mr. Bean, mga kaibigan, yung pag nasasalubong ni Mr. Bean, yung lagi niyang pinapataob na 3 wheels na kotse, yun yung kamukha ng Daihatsu Midget 1. 3 wheels lang siya. Ito yung second version niya, second generation, 4 wheels na. So yan, pero napaka-cute, grabe. Ilang beses na kayo nakakita ng ganito sa buong buhay nyo, di ba? Made in Japan talaga ito mga kaibigan. 10-inch lang yung mugs. Ito, di ko napapalitan ng mugs kasi cute na cute ako sa mugs niya. Tsaka napakagaan itakbo. Naka Yokohama Advan pa to na goma. So, hindi na rin tayo bibili kasi sobrang kapal pa ng mga gulong. So, parang yung big bike natin mga kaibigan, ito ay made in Japan din, yung mga yan. So, talaga sa Japan yan ginawa. Pati itong ating Pajero Junior. K-Truck. Base sa aking mga nababasa, ito yung ginagamit sa Japan ng mga tao na nagninegosyo, na kailangan nila ng kargahan sa masisikip na kalsada. Kaya sila gumawa nito. Tingnan nyo naman ang bed niyan, mga kaibigan. Nakakatuwa, di ba? K-Truck. So, madali daw to kargahan ng mga barrels at kung ano-ano pang mga paninda, mga sa farm. Yan, kaya daw nila yan ginawa. So, sa Japan lang daw nila to inirelease. Hindi daw nila ginawa sa ibang bansa ng Daihatsu. Ito ay 90s car ito. Parang yung ating si Junjun, yung Pajero Junior. 90s din yan. Pero dumating ito sa Pinas 2017. Yan. Kaya ang plaka nito puti na 4 ang numero. Ang nakakatuwa dito, naire-rehistro to. Hindi to basta laruan lang mga kaibigan. Naire-rehistro. Sabihin, pwede natin siya gamitin sa kalsada ng legal, di ba? Hindi siya kagaya ng mga iba na pan-display lang. Ito, pwede mong gamitin. Tapos, hulaan nyo, left-hand drive o right-hand drive? Wala. Kasi, gitna siya. Tada! Nasa gitna yung manibela, tas isa lang yung upuan niya. So, talagang solo ka lang dito. Maghahanap buhay ka lang, maggagala ka. At, ang maganda rito, na-i-upgrade na nila, may aircon na. Diba? Tapos, ito pa. Ang window niya, kanan lang. Kanan lang ang meron. Yung kaliwa, wala. Buksan natin yung mga ilaw natin. Para mas ma-appreciate nyo pa siya maigi. Yan. Yan. Hindi ko na rin babaguhin ang kulay at napaka-cute ng kulay. Tsaka sariwa-sariwa pa naman. Latang-lata pa din siya. Diba? Wala na. Baka hindi na to dumating ulit sa akin. Feeling ko para sa akin talaga ito eh. Kasi nag-i-scroll lang ako doon sa mga messages sa main page natin. Sobrang dami doon. Halos ilang minuto. May bago. Kaya natatabunan. Kaka-scroll, bigla ako nahagip. Nag-message yung may-ari nito. Dok, baka gusto mo isama sa collection mo. Alam ko, may car show ka na darating sa September 28. Maganda to. Pagtingin ko sa picture, pang! Pak! Talaga naman. Napaano talaga ako. Napaiktad talaga ako. Nung makita ko, sabi ko, ano yan? May ilong? May mata, may ilong. Nakakatuwa, di ba? Grabe ang kotse na yan. 660cc. Yan. So, tingnan natin yung VIN plate niya. Ito talaga, Japan talaga eh. Oh. Galing Japan. Ito yung cambio. Manual, 4-speed. Hindi tayo mamumblema sa transmission. Tapos may aircon siya. May compressor, kompleto parts nakita ko. Tapos ito walang babaan. Gagawin ko na lang. Ayusin natin, lagyan natin, convert natin para na ibababa left and right. Although may aircon siya, syempre pag may kailangan tayo abutin, di ba? Kailangan na ibababa yan. Naka-sound setup pa oh. Focal, tapos yung head unit, Alpine. Kasi ito yung gauge, nakakatuwa. Pinapultan ko na agad kanina, 1,000 lang, puno na eh oh. Lahat gumagana, signal light, ilaw, ay talagang mag-e-enjoy ka talaga dito. Doc Chris, sabi niya sa akin. Japan na Japan yan. Diba? Yan mo.
Lata yan, sir. Grabe. May ibang part na may masilya, but it's okay. Alam mo namang wala nang katulad eh. Paghahanapan mo pa, di ba? Tapos, wala. Hindi na ako nakatangi kay sir kasi talagang sabi niya, hindi natin alam kung gaano ka-accurate pero tulungan niyo ako. Sabi niya, malamang 1 of 1 to sa Pinas, Dok. Ikaw lang ang may ganyan. Kung hindi man, dalawa kayo. May napanood daw siya dati sa Facebook pero nawala na, hindi na lumalabas. So, baka isa or dalawa lang na meron dito sa Pinas. Di natin alam. Sana i-comment ninyo kung may isa pa kayong ganito. Malaman natin ilan tayong may ganito, no? Meron pa yan dito eh. Nakita ko sa Google. Meron pa yung harang. So, ang cute lang kasi pag wala, no? Parang pwede ka na tumambay agad pag gusto mo eh. Diba? O, upo ka lang. Inom-inom ka lang ng soft drinks, diba? Pero lalagyan ko yun ng tubo. Stainless na may goma. Para lang may harang. Tapos kung may kakarga ako, may pagtatalian ako, diba? Gilid lang. Stainless lang na, ano lang, parang bull bar lang. Tapos may rubber for protection. Diba? JDM 777. Thank you very much sa nagdala nito dito sa Pilipinas. Hindi ko akalain, di ba? Ito, pampaganda lalo niya, no? Di ba? Lalagyan mo ng mga mugs ng mga ganyan, no? Mga Japan din ng mga goodies, di ba? Oh. Siyempre, kumpletuhin na natin, di ba? Ano talagang Japan talaga. Sarap isalpak nitong mugs na to dito ah. Parang bagay ito. Kaya lang, ang laki. 18 yan eh. Ayun pa oh. Diba? Yari na. Nasaan na ba yung makina? Yung makina nito. Nasa ilalim na upuan. Ayan o, VIN plate nyo. 659cc. 660cc siya. Basa ba? Ayan, 659. K100P. Ayan, code yan. Makina, nasa ilalim nito para multicab. 660cc, so napakadami. Pwede Suzuki, Daihatsu. Daihatsu to eh. So, hindi tayo mahirapan dyan. Meron tayong makukunan yan. Ang makina nandito. Ang transmission napakaliit. Kahit isang kamay yata, kaya mo isalpak to eh. So medyo may konti lang tayo hihimasin kasi putol ang tambutso. So yun lang naman. Minor. Aircon, walang belt. Check natin compressor. Pag nilagyan ng belt, di ba? Kung kamusta. Preno, linisin natin. Kailangan paltan natin para sigurado. Pero malakas naman promeno. Ang lakas ng hatak. Siguro dahil na rin malit yung mugs niya, kayang-kaya niya i-burn out eh. Ang tulin talaga. Simple lang 100 sa kanya eh. Mas maganda yung sound system. Medyo nakakalito lang to kasi nasa kaliwa mo siya. Although yung manibela, hindi naman kasi gitna ka lang eh. Alam mo yun? Para ka lang dadrive ng e-bike na nasa gitna yung manibela. Parang ganun lang. Ito lang. Pero kayang-kaya natin ilipat to. Walang imposible sa Pinoy. Kung kailangan iusod ng konti upuan, iuusod natin. Pero kung hindi naman, tiisin na lang natin, di ba? O, yan lang. Sinare ko na sa inyo yung ating bagong project na K-Truck. So, like nyo lang, share nyo lang kung nagustuhan ninyo. Hindi ko alam. Baka magkaroon tayo ng museum dito ng mga kakaibang kotse kasi alam nyo naman, paborito natin yung pag dumaan tayo sa kalsada, yung wala tayong makakatulad masyado. Hanggat maaari, yung pag dumaan tayo lang yung may model na ganun sa kalsada, no? Sa expressway. May makakasabay ba tayong ganyan? Di ba? Wala, no? So, yun lang naman. Hindi naman mamahalin yung mga kotse natin, pero unique. Kaya yun lang yung gusto kong gawin. Kaya lang ako nagpa-project car ng mga ganyan, mga ganito. Di ba? So, yun lang naman gusto ko. Yung kakaiba lang yung gamit ko. Kahit hindi mamahalin. Basta kakaiba. Kagaya ng big bike. CBR 400 o Japan. Pag tumambay tayo sa tambayan ng mga big bike, wala tayong masyadong makakatulad, di ba? O, yun lang.
Yun eh, para sa akin lamang. Kaya naman po eh, kung gusto ninyo yung mga common cars, okay din po yun. Mas maraming pyesa yun, mas okay. Sa akin naman, kaya ko naman gawa ng paraan to kung sakaling may masisira, no? Pinoy naman tayo, magagaling naman ng mga Pinoy. Convert natin yan pag talaga hindi na mahanapan ng pyesa. Let's go!